Another parcel from I don't know if it's overseas. Car accessory. LED light with turbine. Renewable ilaw. Parang hindi umilaw ah. Ano lang niya, parang scam to ah. Tignan nyo. Ba't di na ilaw? Anak ng pusi, hindi nga na ilaw. Fake. Tapos iba kulay nito. Lah. Wala sa align. Ay putya, fake. Yan lang niya. Putya ba? Nasabog ang kulay. Putya, fake nga pala to. Ayun, nailaw. Pero ganun, kailangan ganun kabilis yung ikot. Ito, sablay. Ngayon, umilaw nitong isa. Ito. Ito na ilaw, ito hindi. Ayaw ah. Ngalang niya. Ito ang palpak. Check natin kung anong problema. Tingnan natin ang laman sa loob. Parang hindi siya waterproof. Coil. Grabe ang wire, putol. Ano ba yan? Ayun, nagso-short kaya ayaw umilaw. Grabe. Okay. So, magkamali ng puputulin. Dito ang putol. Sobrang wire, nagdidikit. Hala, bilis maputol. Parang maganda dito lagyan ng capacitor para mag-steady yung sinag. Kaso napaka-sensitive. Puwera putol. Grabe nipis. Nipis ah. Ay, may magnet. Teka, ano kaya mapampush? Sobrang nipis talaga nung ano niya, nung wire.
Ito yung maraming reklamo dun sa seller. Nabasa ko lang sa ano kasi sa comment section, hindi raw umilaw. Okay. Hirap pa. Nakapulupot pala talaga dun. Yan. Yung vibration yung nagpe-prevent sa kanyang umiikot. Wala kasing lubricant, parang hindi talaga siya waterproof. Nag-smooth. Ginamit ko to silicone spray para mas tumatagal. Huwag WD, malulusaw. Yan, mas smooth siya. Smooth. Yan, nailaw na. See? Grabe, para lang umilaw, dapat mabilis yung ano, yung takbo mo. Liwanag, smooth na. Ganda rin dito kung lalagyan natin ng capacitor, pero sa ngayon hindi muna. Pag hindi to umilaw sa sa takbong pogi lang, kailangan lagyan ng sa loob, capacitor. Lang yan. Magiging kaskasero ka dito. Saka hindi siya waterproof talaga kasi madaling pasukin dito sa mga singit-singit. Kahit sa bibig lang. Liwanag. Okay na. Yun, ganun lang. Yung mga may problema na ayaw umilaw, dito lang sa turbine yung problema. Nag-aano siya, sumasabit, tsaka yung umuugong katulad kanina, parang nagaralgal kasi siya. Subukan ko sa electric fan kung kaya. Okay. Okay. I-simulate natin gamit itong blower. Variable blower. Yung air speed bago ma-activate itong ilaw nito. Kasi ang top speed ng electric scooter na to nasa lang 61 o 60, hindi pa accurate yun. Kadalasan mga mabilis ng 5 kilometers per hour. So gamit to, malalaman natin kung ano talagang speed na kailangan to para siya umilaw. Kasi hindi talaga siya napailaw kahit malakas ang hangin. Yung pasalubong ako sa hangin, hindi umilaw. Kasi nasa 50 to 55 lang talaga siguro ang speed nito. Pag ito, alam ko dapat kailangan ito nasa mga 80 kilometers per hour ang speed para umilaw tong wind power na LED light na to. Sample. Tapos gamit ito, madedetect natin kung ilang airspeed yung kailangan para umilaw to, para kung sakali tatanggalin ko na dito to, ililipat natin sa kotse kasi tutusin pang sasakyan talaga to, pang 4 wheels gas engine dahil mabigat yung turbine niya.
So ayon dito sa ating pang detect ng speed, ito. Nagre-range sa 67 to 90 kilometers para umilaw to ng maayos. So sa 67 medyo parang ganyan lang siya. Para stable dapat 100 kph yung speed. Grabe to. So basta ganun, mga 67 or 70 to 100 para maganda yung sinag, tsaka yung kitang-kita. Yung maliwanag talaga. Kung ang speed mo ay nasa 55 to 60 lang, hindi pwede to. Hindi advisable. So tatanggalin ko to. Mas maganda to talaga sa mga motor, mga gas motorcycle, tsaka sa kotse. O kaya upgrade yung e-bike nyo para gumana to. Gawin yung 3,000 watts man lang yung hub motor, tapos nasa 80 kph yung max. So yun, kung may nagkaplanong magkabit nito sa electric bike, huwag nyo nang pangarapin, hindi ubra. Okay, yun lang.